Paano kung may chance kang lumigaya at sumaya? Igagrab mo ba kahit na medyo delikado? At parang malaki din ang chance na mabigo ka sa dulo? Nako, ikaw ba ang klase ng tao na risk taker? Ikaw ba ang klase ng tao na never say die? Hello sa inyong lahat. Welcome back dito sa ating channel. And yes, weekend na naman. Kasama niyo pa rin ang inyong one and only Mama Mia. Kahit na ang inyong nakikita ngayon ay mga static pictures ko lamang. Yes, ako po yan. And yes, payat po ako dati. Dumaan din po ako sa pagkapayat. Charot. Anyways, dito tayo sa ating kwento mag-focus. Huwag dyan sa kung ako ba yan o hindi. Hello pala sa inyong lahat. Welcome back dito sa channel natin at huwag na nating patagalin ito. Eto na po ang inyong paboritong programa, ang Dear Mama Mia. Marami ang nag-iisa dahil yun ang pinili nila. Marami ang nag-iisa dahil ang gusto nila sa buhay ay maging malaya at wag nang masaktan kahit pa nakakalungkot din naman kung minsan. Pero meron ding mga katulad namin. Nag-iisa hindi dahil yun ang aming pinili, kundi dahil yun ang binigay ng kapalaran. Pero ibahin niyo ako. Kahit hindi ako sigurado kung matatagpuan ko muli ang saya at ligaya, willing akong sumugal kahit ano paman. Dear Mama Mia, magandang araw sa inyong lahat, lalo na sa inyong mga tagapakinig at sa inyong mga supporters na gaya ko, araw-araw din na nag-aabang ng mga bagong storya dito sa inyong programa. Mama Mia, dahil po medyo na-bore ako, kaya naisipan kong isulat itong aking kwento at ako naman ang magbahagi ng aking nakaraan at karanasan. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Tita Jing. 55 taon na ako ngayon. Biyuda at halos mag-isa na lang ako sa isang bahay na dati ay puno ng mga sigawan, tawanan at kalat ng tsinelas ng mga bata. Ngayon, sa paglipas ng panahon, ay tahimik na ang bahay na ito. Sobrang tahimik. Minsan nga naiisip ko, kung may multo lang dito sa bahay ko, baka pati siya nabagot na rin sa sobrang katahimikan. 3 po ang anak ko, 2 lalaki at 1 babae. Lahat sila ngayon ay may sari-sarili na ring mga buhay. Yung panganay ko, may asawa at may mga 2 anak na. Yung pangalawa ko naman ay may asawa na rin at nagtatrabaho sa ibang syudad. Yung bunso ko, siya na lang po ang walang pamilya pero sobrang busy sa trabaho kaya nagrenta na lang po siya ng apartment malapit doon para hindi na siya laging umuuwi dito sa akin. Mama Mia, single mother po ako ng mahigit kalahati ng buhay ko. Namatay ang asawa ko, mahigit 20 taon na po ang nakakaraan dahil sa atake sa sakit sa puso. Biglaan lang yun. Parang kahapon lang nung dinala siya sa ospital. Tandang-tanda ko pa kung paano ako napahawak sa pader ng emergency room habang hinihintay kong lumabas doon ng doktor. Tapos nung lumabas na siya, hindi ko po makakalimutan ang kaniyang muka, pati na rin ang mga salitang kaniyang sinabi sa akin. Pasensya na po kayo, misis. Hindi na po umabot ang mister nyo. Parang may kumalas sa dibdib ko noon, Mama Mia. Hindi lang kasi asawa ang nawala sa akin.
Kasama niya ring nawala yung pakiramdam na lagi akong may katuwang sa buhay. Yung pakiramdam na kahit anong mangyari, lagi akong may masasandalan at maaasahan. Simula noon ako na ang naging nanay. Ako na rin ang naging tatay. Ako na ang naging tagapayo at ako na ang naging tagapagtanggol ng mga anak ko. Gustuhin ko man pong sumurender, Mama Mia, at sumunod sa asawa ko ay hindi po maaari. Paano na lang ang mga anak ko na bata pa noon? Wala pang ibang maaasahan kundi ako lang. Kaya nagtrabaho ako bilang tindera sa isang grocery. Minsan, tumatanggap din ako ng labada sa mga kapitbahay. Minsan, nagbebenta na rin ako ng kung ano-ano para lang maitawid ang mga anak ko sa pag-aaral. Mama Mia, hindi ko alam kung natatandaan ninyo yung mga may catalog, yung mga pinapautang tapos sa susunod na buwan na babayaran. Di ko na lang babanggitin dito yung mga brands pero lahat po sila sinalihan ko na para lang sa mga anak ko. Mama Mia, lahat yun ginawa ko para maitawid ang buhay at pag-aaral nila. Hindi madali, pero kinaya ko. Dahil para sa mga anak, kahit anumang hirap, kayang pasanin ng isang ina. Dahil nga mag-isa na lang ako, sa kanila na lang ako nakapokus, Mama Mia. Hanggang sa hindi ko na namalayan na lumipas na pala ang mga taon. Isa-isa na silang nakapagtapos. Isa-isa na silang nagkatrabaho. Hanggang sa dumating ang araw na sinabi nila sa akin ang mga salitang hindi ko inaasahan. Nanay, tama na po. Huwag na po kayong magtrabaho. Natigilan na ko noon. Tandang-tanda ko na Mother's Day yun, Mama Mia. Ha? Bakit? Ngumiti ang panganay ko. Kami na po ang bahala sa inyo. Kami naman po. Ang sarap pala sa pakiramdam na marinig iyon. Para bang lahat ng pagod ko sa pagpapalaki sa kanila ay may kapalit pala. Worth it pala lahat ng sakripisyo, Mama Mia. Kaya pumayag ako sa gusto nila. Huminto ako sa pagkayod at paghahanap buhay. Sa una, parang bakasyon lang. Parang bakasyon na matagal ko nang hindi nararanasan. Gigising ako ng 6:00 ng umaga, magluluto ng almusal kahit mag-isa lang ako sa bahay. Maglilinis, magdidilig ng aking mga halaman, maglalaba, magwawalis ng bakuran. Pero alam niyo po kung ano yung problema? Pagdating ng 10:00 ng umaga, tapos ko na po lahat ng pwede kong gawin sa buong maghapon. Uupo na lang ako sa sofa. Doon ko mararamdaman ang tahimik ng bahay. Walang mga batang nagtatakbuhan. Walang sumisigaw ng, "Nanay, nasan po yung medyas ko?" Walang umiiyak. Walang magkakapatid na nagbabangayan. Wala. Tahimik lang ang lahat. At doon ko unang naramdaman ang isang bagay na matagal ko nang hindi nararamdaman. Di ko alam kung hindi ko ba talaga nararamdaman o nae-etsapuera lang dahil sa sobrang busy ko noon sa paghahanap buhay. At ang pakiramdam na yun, Mama Mia, ay ang tinatawag na kalungkutan. Isang hapon habang nakaupo ako sa sala, hawak ang cellphone ko ay napaisip ako. Subukan ko ngang mag-Facebook. Hindi naman ako masyadong marunong sa social media noon. Ang bunso ko lang ang nag-install ng mga application sa cellphone ko. Para naman may libangan kayo, Nay. Tsaka baka makita mo dyan yung mga dati mong kaklase, dati mong kaibigan, at yung mga kamag-anak natin na malayo dito. Mama Mia, sa unang pag-scroll ko, tinitingnan ko ang mga litrato ng mga anak ko. Yung mga pinopost nila. Mga apo ko,
Tapos yung mga post ng mga kapitbahay, ng mga kakilala. Hanggang sa napansin ko na may mga Facebook groups pala. Kung nagtataka po kayo, matagal na pong may Facebook sa cellphone ko. Ang gumawa noon ay ang anak ko. Unang beses ko lang talagang tiningnan ng matagalan yung application na yon. At unang beses kong nag-scroll talaga. Tapos Mama Mia, may nakita akong group na may pangalan na Looking for Friends. Meron ding group na Single Parents Community. Meron ding at 40s and still looking. Napangiti ako. May mga ganito pala? Kaya sumali ako sa isa, tapos sa isa pa. Hanggang sa dumami na nga ang mga groups na sinalihan ko. Sa mga groups na yun, may mga taong nagpo-post ng mga confessions. May naghahanap ng kaibigan, may mga naghahanap ng kausap. At meron din namang tahasan talagang sinasabi na naghahanap sila ng pag-ibig. Napailing ako. Mga loko din tong mga to sabi ko. Pero habang tumatagal, napapansin kong parang nakaka-relate ako sa kanila. Mga taong nag-iisa, mga taong naghahanap lang ng makakausap, mga taong gusto lang maramdaman na may nakakaalala sa kanila. Isang gabi habang nagbabasa ako ng mga posts doon sa mga groups na yon ay napaisip ako. Masama ba kung gusto ko rin ng kausap? Hindi naman siguro, no? Hindi naman porket may edad ka na, bawal ka ng kiligin, di ba? Hindi naman porket biyuda ka na, bawal ka ng magmahal ulit. At oo, Mama Mia, aaminin ko po sa inyo, may bulaklak pa rin naman ako at matagal na itong hindi namumukadkad. Kaya ng isang gabi, may nakita akong post. Isang lalaki. Mukhang nasa higit 30 pa ang edad niya. May litrato siya na naka-sleeveless habang nasa gym. Malaki ang kanyang braso. Malapad ang kanyang dibdib. Parang pang-action star ang kanyang katawan. Kusang napahinto ang daliri ko sa screen ko. Napabulong ako sa sarili ko. Ay, grabe naman to. Tapos nabasa ko ang caption niya. Looking for someone mature. Age doesn't matter. Mama Mia, parang lumundag ng konti ang dibdib ko. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko. Pero bago pa man ako makapag-isip ng mabuti, napindot ko na ang message. Oo, ako po ang unang nag-PM o nag-personal message sa kanya. Ako, si Tita Jing, 55 taong gulang, na bigla ang kinabahan na para bang teenager dahil sa isang lalaking nakita niya lamang sa social media. Hindi ko alam kung ano ang pumasok sa isip ko noong gabing yun. Bago ko pa man mapigilan ang sarili ko ay napindot ko na ang message sa Facebook. Saglit ako natigilan habang nakatitig sa screen ng cellphone ko. Ano ba tong ginagawa mo, Jing? Bulong ko sa sarili ko. Para akong batang nahuling may ginagawang kalokohan. Nasa chatbox na ako, pero wala pa akong naisusulat. Huminga ako ng malalim tapos nag-type ng, "Hello po." Simple lang. 2 salitang walang mali siya. Walang landi. Pero alam niyo yung pakiramdam na kahit simpleng salita lang yun, parang may kasamang kaba? Ganon ang naramdaman ko. Pinindot ko yung send. Pagkatapos noon ay parang may kakaibang kaba na gumapang sa dibdib ko. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako o mahihiya sa ginagawa ko. Bahala na.
Sabi ko sa sarili ko habang inilapag ang cellphone ko sa mesa. Akala ko hindi siya magre-reply sa akin. Sa isip ko, baka isipin ng taong to na ano ba naman tong matandang to? Bakit nagchat-chat sa akin? Kaya nagdesisyon na lang ako noon na manood ng teleserye. Pero makalipas ang 10 minuto, tumunog ang cellphone ko. Nagulat ako, parang may kumabog sa dibdib ko. Agad kong kinuha ang cellphone ko at binuksan ang messenger. May bagong message. Reply mula sa kanya. Hi po. Napalunok ako. May ngiti na kusang lumitaw sa labi ko. Sumagot ako ng, "Kumusta?" Hindi ko inaasahan na magiging tuloy-tuloy na ang usapan naming dalawa. Akala ko hanggang dun lang eh. Pero hindi. Nagtanong siya ng mga bagay-bagay. Saan po kayo nakatira? Saan kayo nag-workout? May pamilya na ba kayo? Parang interview. Napapangiti ako habang sumasagot. Wala na akong trabaho ngayon. Pinahinto na ako ng mga anak ko. Biyuda na ako at may 3 akong anak. Saglit siyang hindi nag-reply. Kinabahan ako matapos kong isend yun at hindi siya nag-reply, Mama Mia. Sabi ng utak ko baka na-turn off na yun. Pero maya-maya lang ay nag-message siya ulit. Wow, ang lakas niyo naman po. Na-raise niyo mag-isa ang 3 anak ninyo? Hindi ko inaasahan na marinig ko iyon mula sa isang taong halos hindi ko pa kilala. Sa totoo lang, Mama Mia, hindi po ako sanay na nakakarinig ng mga papuri. Bilang nanay, sanay ako na ako ang nagbibigay ng mga papuri sa iba at hindi ako yung pinupuri. Kaya nung sinabi niya yun ay parang may maliit na bahagi sa puso ko na bigla na lang nakaramdam ng kakaibang init. Nagpatuloy ang usapan namin hanggang sa napunta na nga sa mga personal na bagay. Anong ginagawa mo sa araw-araw? Tanong niya. Napangiti ako. Taong bahay lang, bantay bahay. Sumagot siya. Ang swerte naman pala ng magiging boyfriend mo. Napahinto ako. Parang may dumaan na kuryente sa katawan ko nung mabanggit niya ang salitang boyfriend. Hindi ko alam kung biro ba yun o may halong katotohanan. Pero kahit papaano, aaminin ko na kinilig ako, Mama Mia. Oo, ako na babaeng 55 taong gulang na ay kinikilig pa sa kachat ko. Sa mga sumunod na araw, naging routine na ang pag-uusap namin. Umaga pa lang ay may message na. Good morning, almusal na, mag-ingat ka. Hindi ko inaasahan na may mga taong nagpapadala ulit sa akin ng mga ganitong mensahe. Matagal ko nang hindi nararanasan yun. Minsan pa nga bago ako matulog, tinitingnan ko muna kung may message siya. Parang naging bahagi na siya ng araw-araw ko. Isang gabi habang nag-uusap kami ay tinanong niya ako, "Pwede ko bang malaman ang edad mo?" Napaisip ako. Alam ko naman na darating din talaga ang tanong na yun eh. Kaya huminga ako ng malalim. Napagdesisyonan kong hindi maglilihim sa kanya. 55 na ako. Tapos pinindot ko yung send. Pagkatapos noon ay parang bumagal lang oras. Walang reply. Lumipas ang 1 minuto, 2 minuto, 3 minuto. Ramdam na ramdam ko na ang kaba sa dibdib ko. Siguro napaatras na siya, sabi ko sa sarili ko. Pero maya-maya ay nag-message siya. Hindi naman mahalaga ang edad. Napakunot ang noo ko. Talaga? Sumagot siya. Ang mahalaga, mabait kayo at masarap kayong kausap. Hindi ko alam pero ang simpleng mensaheng iyon ay parang bulaklak sa loob ng dibdib ko na unti-unting bumubuka.
Pagkalipas ng 2 linggo na halos araw-araw kaming nag-uusap, ay bigla siyang nagtanong, "Pwede ba tayong magkita, Jing?" Mama Mia, pakurap-kurap pa ako na tinitignan ng screen ng cellphone ko. Parang hindi ako makahinga. Hindi ko alam kung matatakot ba ako o matutuwa. Matagal ko nang hindi nararanasan ng makipagkita sa lalaki. Simula nang mamatay ang asawa ko, wala na talagang lalaki sa buhay ko. Wala na. Wala nang sumunod. Hindi ko rin talaga pinayagan ang sarili ko dahil pakiramdam ko noon, tapos na ang kabanata ko sa pag-ibig. Pero ngayon, may lalaking halos 20 taon ang bata sa akin na gustong makipagkita. Huwag kang mag-alala. Di naman ako masamang tao . Kung gusto mo, sa mall tayo magkita para safe. Napangiti ako. Hindi rin naman ako kriminal, biro ko. Nag-reply siya agad ng laughing emoji. Para lang komportable ka rin. Tahimik akong nakaupo sa sofa habang hawak ang cellphone ko. Iniisip ko kung ano ba dapat ang isasagot ko doon, Mama Mia. Sa kabilang banda ng isip ko, may boses na nagsasabing, "Kadiri ka, Jing. Wag na nga, matanda ka na . Pero Mama Mia, may isang boses din. Di ko alam kung sarili ko yung boses. Pero lagi niyang pinapaalala sa akin na, "Jing, minsan ka lang mabuhay. Maikli lang din ang buhay." Huminga ako ng malalim tapos nag-type ng SIGE. Tapos pindot ng send. Hindi ko alam noon na ang simpleng sige na yun ay magsisimula ng isang kwentong magpapatawa sa akin, magpapakilig, at sa huli, mananakit din. Hindi ako nakatulog ng maayos nung gabing napagkasunduan naming magkita. Paulit-ulit akong nagigising. Parang may maliit na batang tumatakbo sa loob ng dibdib ko. Kinakabahan ako. Kinikilig. Natatawa ako sa sarili ko dahil para akong teenager. Pero hindi ko mapigilan ang kilig . Mahigit 20 taon na rin simula nung huli kong maramdaman ang ganitong kaba dahil sa isang lalaki. Kaya siguro pwede niyong sabihin na parang nakalimutan ko na rin na ang sarap pala noon sa piling. Kinabukasan, kahit wala pa akong masyadong tulog ay maaga pa rin akong nagising. 5:00 pa lang ng umaga ay gising na ako. Naglinis na ako ng bahay kahit hindi naman kailangan dahil malinis pa naman ito. Nagwalis ako, nagpunas ng mesa, nagdilig ng aking mga halaman. Pero kahit anong gawin ko, hindi mawala-wala sa isip ko ang nakatakdang pagkikita naming dalawa mamaya. Paminsan-minsan napapatingin ako sa salamin. Tinitignan ko ang sarili ko. Di pa naman ako mukhang 55? Sabi ko sa sarili ko habang inaayos ang buhok ko. Mama Mia, hindi po ako nagbibiro. Sabi nga ng mga kapitbahay ko mukhang nasa early 40s pa lang daw ako. Hindi rin kasi ako nagpapabaya sa sarili ko. Tapos isa pa, nasa lahi din talaga namin ang medyo may kaliitan na babae, pitit at mga baby face. Sanay na sanay din ako sa trabaho, lalo pa nung namatay ang asawa ko. Sobrang aktibo ng araw-araw ko kaya hindi din po ako tumaba. At kahit papaano, inaalagaan ko rin naman ang itsura ko. Pero syempre, hindi ko rin maitangging may edad na rin ako. Kaya nung malapit na ang oras ng pagkikita namin, ay lalo akong kinabahan. Nagbukas ako ng aking aparador. Hindi ko alam kung anong isusuot ko. May mga blouse akong matagal nang hindi nagagamit. May mga damit na pang simbahan. May mga pambahay. Pero hindi naman pwedeng pambahay ang isuot ko . Meron din naman akong mga damit na binigay sa akin ng mga anak ko, lalo na kapag may okasyon.
Sa huli ay pumili ako ng isang simpleng blouse na kulay light pink na binigay ng bunso ko nung nakaraang Pasko. Tapos maong na pantalon. Kung tutuusin, hindi po ako matandang pumorma. Dahil din po siguro sa mga anak ko na medyo minana ata ang pagiging maarte ng kanilang ina. Lalo pa yung bunso ko, yung babae ko. Kasi siya talaga ang nagbibigay sa akin ng mga pampormang damit. Hindi naman masyadong bongga ang suot ko pero malinis at maayos akong tingnan. Naglagay din ako ng konting pulbo at light pink din na lipstick. Habang ginagawa ko yun ay napapangiti ako. Grabe, feeling ko first date ko ulit yun, Mama Mia. Ang napagkasunduan naming tagpuan ay sa isang mall na mga 30 minuto ang layo mula sa bahay ko. Maaga akong umalis. Ayoko siyang paghintayin. Habang nasa jeep ako papunta sa mall ay hindi ko mapigilang kabahan. Iniisip ko kung ano kayang mangyayari. Paano kung hindi niya ako magustuhan kapag nakita na niya ako ng personal? Paano kung isipin niya na masyado talaga akong matanda para sa kanya? Paano kung mali ang desisyon kong makipagkita? Pero may bahagi ng puso ko na nagsasabing, relax ka lang, Jing. Pagdating ko sa mall, tumingin agad ako sa paligid. Napakaraming tao. May mga pamilya, may mga magkasintahan, mga magbabarkada. Napatingin ako sa cellphone ko, may message siya. Nasa mall na ako. Nag-reply din ako na nandito na rin ako. Sumagot siya agad. Nasa may entrance po ako malapit sa fountain. Huminga ako ng malalim. Malapit din ako sa may fountain, Mama Mia. May nakita akong lalaking nakatayo. Matangkad, nakaitim na t-shirt na medyo hapit sa kanyang katawan. At dun ko napansin ang bagay na hindi ko inaasahan. Mas malapad pala ang balikat niya sa personal kaysa sa kanyang mga pictures sa Facebook. Malaki ang braso niya. Parang sanay na mag-gym. Naisip ko agad, grabe parang model naman to. Parang hindi ako makapaniwala na yun ang ka-chat ko sa Facebook. Habang papalapit ako ay napansin niya nang ako yun. Ngumiti siya. Lumapit sa akin. Kayo si Jing? Tumango ako. At ikaw si... Sinabi niya ang pangalan niya. Hindi ko na lang babanggitin dito, Mama Mia. Ngunit sa sandaling yun ay parang tumigil saglit ang oras. Hindi ko alam kung bakit. Siguro dahil matagal na rin akong hindi nakikipagkita sa isang lalaki. Naglakad-lakad kami sa mall habang nagkukwentuhan. Nung una, aaminin ko na medyo awkward talaga. Pareho kaming nahihiya. Pero habang tumatagal, mas nagiging komportable kami. Napansin ko rin paminsan-minsan na may mga taong napapatingin sa amin. Siguro iniisip nila na mag-ina kami. Hindi ko maiwasang mapatawa sa sarili ko. Pero deadma lang ako. Bakit ba ako mahihiya wala naman kaming ginagawang masama? Naglalakad lang naman kami. Nag-uusap. Makalipas ang halos 1 oras na pag-ikot-ikot sa mall ay bigla niyang sinabing, medyo nagugutom na ako. Napangiti ako. Ako rin eh. San mo gustong kumain? Tanong niya. Nagkibit balikat ako. Kahit san. Sa totoo lang, hindi naman ako masyadong sanay na kumain sa mga sosyal na restaurant. Kapag lumalabas kami ng mga anak ko, sila naman ang pumipili dahil sila naman ang nagbabayad. Ako mas sanay ako sa karinderya. Pero syempre, dahil first date namin, ayoko namang magmukhang walang kaalam-alam. Bigla siyang may itinuro na isang malaking restaurant sa loob ng mall. Doon na lang. Tiningnan ko ang signboard.
Mahaba ang pangalan pero ang naaalala ko lang ay may salitang King sa dulo. Napakalaki ng restaurant. Maraming tao sa loob at buffet pala ito. Napangiti ako kahit medyo kinakabahan. Hindi pa ako masyadong nakakapunta sa buffet. Kapag nasa buffet kami ng mga anak ko, usually, yung kumukuha ng pagkain para sa akin ay yung mga anak kong lalaki o di kaya yung mga manugang ko. Pero sige lang, first date eh. Pagpasok namin, inalalayan niya ako sa pagkuha ng pagkain. Tikman mo to, sabi niya habang naglalagay ng ulam sa plato ko. Masarap daw to eh. Hindi ko maiwasang mapangiti sa kanyang galaw. Pakiramdam ko noon inaalagaan niya ako. Parang espesyal ako sa sandaling yon. Nagkwentuhan din kami habang kumakain. Na para bang sinusulit namin ang oras. Nagtatawanan, pinag-uusapan ng mga simpleng bagay. Mga tanong tungkol sa buhay. Sa totoo lang, Mama Mia, sa unang pagkakataon, matapos ang napakahabang panahon, naramdaman kong masaya ako. Matagal ko nang hindi nararanasan ng ganitong pakiramdam. Pero dumating ang sandaling hindi ko inaasahan. Natapos na kaming kumain. Tapos lumapit na yung waiter na may dalang bill. Kinapa niya ang bulsa niya. Tapos bigla siyang napakunot ng noo. Ay, sabi niya. Kaya napatingin ako at nagtanong. Napakamot siya ng kanyang ulo. Nakakalimutan ko pala ang wallet ko. Parang may kumalabog sa dibdib ko pero saglit akong natigilan. Sa loob-loob ko, ha? Pero andun na eh. Hindi ko naman siya pwedeng ipahiya kaya ngumiti ako. Sige na, ako na muna ngayon. Sabi ko at inabot ko yung card ko na bigay pa sa akin ng anak ko. Habang nagbabayad ako ay may mga kontrabidang boses na sa isip ko. Pero binaliwala ko yon. First date pa lang naman eh. Baka naman talaga naiwan lang. Hindi ba? Hindi ko pa alam noon na yun na pala ang unang senyales ng isang kwentong magpapabago ng buhay ko. Pagkatapos kong bayaran ng bill sa restaurant ay tumayo kami mula sa mesa. Pakiramdam ko ay busog na busog ako, hindi lang sa pagkain kundi pati na rin sa saya ng araw na yon. Sa loob ng mahigit 20 taon ng pagiging mag-isa, bihira akong makaranas ng ganitong pakiramdam. Yung may kausap, may kasama, may tumatawa sa mga kwento mo. Habang naglalakad kami palabas ng restaurant, paminsan-minsan ay napapatingin ako sa kanya. Ang laki kasi ng katawan niya eh. Malapad ang balikat, matipuno ang mga braso. Kung tutuusin, parang hindi ako makapaniwala na may ganitong klaseng lalaki na gustong makipag-date sa katulad ko. Masaya ka ba? Tanong niya bigla. Napatingin ako sa kanya at napangiti. Oo naman. Masaya rin ako. Hindi ko alam pero may kakaibang init na gumapang sa dibdib ko nung marinig kong masaya rin siya. Parang may matagal ng bahagi sa puso ko na muling nagising. Naglakad-lakad pa kami sandali sa mall. Nagkwentuhan tungkol sa mga simpleng bagay. Mga paboritong pagkain, mga pelikulang gusto namin. Paminsan-minsan napapahawak siya sa braso ko habang naglalakad kami. Sa una medyo nagugulat ako pero hindi ko rin naman tinatanggal. Sa totoo lang, matagal ko nang hindi nararamdaman ang simpleng haplos ng isang lalaki. Kaya kahit papaano, may kilig na dumadaloy sa loob ko. Bandang hapon, lumabas kami ng mall para magpahangin. Medyo malamig ang simoy ng hangin dahil magbe-bare months na noon. Ang araw ay papalubog na at ang kalangitan ay kulay kahel na. Tahimik kaming naglalakad palabas ng main entrance. Bigla siyang tumigil.
Tapos tumingin sa paligid at lumapit sa akin. Bahagya siyang yumuko para mas mapalapit ang bibig niya sa tenga ko. Naramdaman ko ang mainit niyang hininga. At saka siya bumulong. Pwede ba kitang yayaing magpahinga muna sandali? Napakurap ako. Ano? Hindi siya nagsalita agad. Sa halip ay itinuro niya ang isang building sa kabilang side ng kalsada. Isang malaking gusali na kulay pula ang ilaw sa signage. Hindi ko na kailangang hulaan kung ano yun. Kahit sino naman siguro maiintindihan eh. Hotel o motel yun? Parang biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Sa loob ng maraming taon, hindi ko na ulit naiisip ang mga ganitong bagay. Simula nang mamatay ang asawa ko, parang isinara ko na rin ang bahaging iyon ng buhay ko. Pero sa sandaling yun ay tila may dalawang boses na nag-aaway sa utak ko. Yung una parang wina-warningan ako na huwag magpadalos-dalos. Pero yung pangalawa, mas malakas, mas emosyonal. Huwag kang ang ipokrita dyan, Jing. Alam mo namang may pangangailangan ka rin. Baka ito na ang huling beses na maranasan mo yun. Napatingin ako sa kanya. Tahimik siyang naghihintay ng magiging sagot ko. Hindi naman siya nangungulit. Hindi siya namimilit. Pero malinaw ang ibig niyang sabihin. Huminga ako ng malalim tapos bago pa ako makapag-isip ng maayos, ay pumayag ako. Habang naglalakad kami papunta sa gusaling yon ay nararamdaman ko ang kaba sa buong katawan ko. Parang teenager ulit ako na may ginagawang bawal na ikagagalit ng mga magulang ko. Hindi ko alam kung tama ba tong ginagawa ko. Pero sa totoo lang, hindi ko na rin pinigilan ang sarili ko, Mama Mia. Matagal na akong nag-iisa. Matagal ko nang hindi nararamdaman ang pagiging babae. Siguro yun ang dahilan kung bakit ako pumayag. Pagpasok namin sa gusali ay tahimik yung lobby. May isang magandang receptionist sa counter. Sandali siyang lumapit para magtanong ng room. Pagbalik niya sa akin, medyo nahihiya siyang ngumiti. Naku, sorry ah. Nag-aya pa ako sa'yo dito, nakalimutan ko na naiwan ko pala yung wallet ko sa bahay. Saglit akong napatawa sa loob-loob ko. Nako Jing, ikaw na naman. Pero wala na akong magawa. Nagbayad na lang ako. Sa totoo lang, mas matindi ang nararamdaman kong pananabik sa bagay na pwedeng mangyari kaysa sa nararamdaman ko na parang ginagamit niya ako, Mama Mia. Ang naiisip ko lang noon ay ang kung ano ang mangyayari sa aming dalawa sa loob ng isang malamig na kwarto. Pagpasok namin sa room, sandali akong natigilan sa may pintuan. Tahimik, malinis ang kwarto. May malaking kama sa gitna. May ilaw na medyo madilim. Tapos, napatingin ako sa kanya. Nakangiti siya. Lumapit sa akin at hinawakan niya ang kamay ko. Relax ka lang, sabi niya. Hindi ko na ikukwento ng detalyado ang mga sumunod na nangyari. Alam kong alam niyo na yun. Hindi dahil sa ikinakahiya ko, kundi dahil alam kong may mga bagay na mas magandang manatili na lang sa alaala. Pero isang bagay lang ang masasabi ko, Mama Mia. Sa edad kong 55, hindi ko inakala na mararamdaman ko ulit ang ganitong klasing sigla. Parang may turbo noon sa katawan ko. May kakaibang lakas. May kakaibang init. May passion na matagal ko nang hindi nararanasan. Natawa nga ako sa sarili ko eh. Sabi nila matanda na ako pero bakit parang buhay na buhay ang pakiramdam ko? Bakit parang nung mga panahon na nabubuhay pa ang asawa ko? Ganong klaseng lakas
ang nararamdaman ko noon. Pagkatapos ng lahat ay nakahiga lang kami sa kama. Tahimik, pagod, pero may ngiti sa aking mga labi. Sa sandaling yun, akala ko eto na. Baka eto na nga. Baka dumating na nga ang lalaking magbabalik ng kulay sa buhay ko. Kahit pa ang lalaking ito ay halos kaedaran lamang ng panganay ko. Ang hindi ko alam noon na ang araw pala na yun ay simula lang pala ng isang kwentong magdadala sa akin sa matinding kilig, ngunit matindi ring pagkakamali. Pagkatapos ng araw na yun, akala ko matatapos na doon ang lahat. Akala ko isang sandali lang yun ng kahinaan, isang alaala na itatago ko lang sa sarili ko. Pero mali pala ako. Dahil kinabukasan pa lang ay may nag-message na agad sa akin sa Messenger. Siyempre siya yun. Good morning. Napangiti ako habang hawak ang cellphone ko. Hindi ko maipaliwanag kung bakit pero parang may kakaibang saya sa dibdib ko noon. Sumagot ako ng good morning din. Mula noon lalo pang naging mas madalas ang pag-uusap naming dalawa. Kung dati simpleng kamustahan, ngayon ay halos buong araw na kaming magka-chat. Hindi na lang din natatapos sa mga simple at walang mali siyang mga salita ang pag-chat namin sa isa't isa. Hindi ko po itatanggi na umaabot din kami sa punto na may mga malalaswa na rin kaming palitan ng mga chat messages. Pero bukod doon ay meron pa rin naman yung mga sweet na messages na hindi ko may tatangging nagpapakilig sa akin. Sa loob ng napakaraming taon ng aking pag-iisa, parang ngayon lang ulit may taong nag-aalala sa akin ng ganito. Makalipas ang ilang linggo, mas naging madalas na ang pagkikita naming dalawa. Minsan sa mall, minsan sa park, minsan simpleng kape lang sa isang maliit na cafe. Unti-unti mas nakikilala namin ang isa't isa. Napansin ko na madalas siyang walang ginagawa sa araw. Hindi siya regular na may trabaho. Minsan daw may sideline siya. Minsan naman nagji-gym lang siya. Sa una hindi ko yun masyadong pinansin. Bata pa naman siya eh. Ganun naman talaga ang mga lalaki, diba? Siguro naghahanap lang siya ng tamang oportunidad. Isang gabi habang nag-uusap kami sa Messenger, sinabi niya ang isang bagay na nagpapaisip sa akin. Hirap ng buhay ngayon, no? Bakit? Ano bang problema? Tanong ko. Nag-reply siya. Yung inuupahan kong kwarto, kailangan na akong umalis dun eh. Hindi ko na kasi kayang bayaran. Napakunot noo ako habang binabasa ko yung mensahe niya. Hindi ko alam kung bakit pero bigla akong nakaramdam ng awa sa kanya. Naalala ko ang mga panahong ako ang nahihirapang buhayin mag-isa ang mga anak ko. Alam ko kung gaano kahirap ang walang matuluyan, kaya tinanong ko siya. Wala ka bang ibang matutuluyan? Kamag-anak, ganun. Saglit ay sumagot siya. Wala eh, taga-probinsya rin kasi kami. Tahimik akong nakaupo sa sala habang hawak ang cellphone ko. Sa loob-loob ko, may isang ideya na biglang pumasok sa isip ko. Sa una, pinipigilan ko pa yun pero habang iniisip ko yun ay mas lalong nagiging malinaw at mas lalong nakaka-excite. Hanggang sa wakas, na-type ko na rin ang mensaheng yun. Kung gusto mo, pwede ka munang tumira dito sa bahay pansamantala. Pagkatapos kong ipadala yun ay bigla akong kinabahan. Parang may ginawa akong napakalaking desisyon nang hindi ko man lang pinag-isipan ng mabuti. Makaraan lang ang ilang segundo ay nag-reply siya. Talaga? Hindi ba ako magiging abala? Napangiti ako. Hindi naman. Mama Mia, malaki po ang bahay ko. Pinarenovate na po yun ng mga anak ko. Tapos, wala na rin naman ang anak ko dun eh. Paminsan-minsan na lang umuwi yung bunso ko.
Kaya mag-isa na lang ako dun sa malaking bahay na yon at nakakalungkot. Naisip ko na baka mas masaya ang bahay kung may kasama ako. Hindi nagtagal ay lumipat na nga siya sa bahay. Simple lang ang dala niyang damit, isang backpack at isang maliit na bag. Pasensya na, konti lang ang gamit ko, sabi niya habang nakangiti. Okay lang yun. Pinakita ko sa kanya ang maliit na kwarto sa tabi ng kusina. Dito ka na muna ha, kasi hindi ko pa nasabi sa mga anak ko eh. Yang 3 magkakaibang kwarto na yan, sa kanila yan. Hindi ko naman pwedeng galawin dahil nandyan pa rin yung mga gamit nila kahit hindi na sila dito nakatira. Sa umpisa, parang napakasaya ng lahat. Dahil sa totoo lang, hindi naman siya doon madalas natutulog sa maliit na kwarto. Mas madalas, sa kwarto ko siya natutulog. Mas naging buhay ang bahay nung dumating siya. Mas may gana akong kumain dahil may kasama na ako. May kasama na rin akong manood ng mga paborito kong teleserye at sa telebisyon. May kasama na akong magkwentuhan bago matulog. Minsan nga sabay din kaming nagluluto sa kusina. Natatawa ako kapag pinapanood ko siyang nagpiprito ng itlog na para bang isang chef. Hindi alam ng mga anak ko na may nakatira ng lalaki sa bahay ko. Hindi ko rin alam kung paano ko yun itatago. Siguro dahil natatakot ako sa sasabihin nila. Alam kong baka hindi nila maintindihan. Baka isipin nilang pinalitan ko na ang tatay nila. Baka isipin nilang niloloko lang ako ng lalaking ito. Kaya tahimik lang ako at walang sinabi sa mga anak ko. Kapag dumadalaw ang mga anak ko, sinasabihan ko siya na lumabas muna sandali at ginagawa naman niya yon. Sa mga sumunod na linggo, mas lalo kong naramdaman ang saya ng may kasama sa buhay at sa bahay. Tuwing umaga, may taong nagsasabi ng good morning. Tuwing gabi, may tao akong katabi sa kama. At sa mga sandaling yun, pakiramdam ko ay bumalik ako sa panahon na may asawa pa ako. Hindi ko napansin na unti-unti na pala akong nahuhulog sa kanya ng mas malalim. Mas malalim pa kaysa sa inakala at plinano ko. Pero sa gitna ng lahat ng yun, may mga maliliit na bagay akong nagsisimulang mapansin, Mama Mia. Mga bagay na nung una ay parang baliwala lang sa akin. Halimbawa, mas naging madalas na ang panghihiram niya sa akin ng pera. May kailangan lang akong bayaran, babalik ko rin ulit. Sa una, maliliit na halaga lang. 500, 1,000. Kaya hindi ko masyadong pinapansin. Inisip ko normal lang naman na magbigayan ng magkasintahan, di ba? Hanggang sa dumating ang panahon na halos ako na nga ang gumagastos sa lahat. Pagkain, kuryente, pati na rin ng mga luho niya. Pero kahit ganun, hindi ko pa rin pinapansin yung mga senyales eh. Dahil naisip ko, pinapasaya naman niya ako. Minamahal naman niya ako. Hindi ko alam noon ang maliliit na senyales na yon ang magiging simula ng pinakamalaking sakit na pwede kong maranasan sa buhay ko. Mama Mia, nung mga unang linggo na tumira siya sa bahay ko, halos wala akong ibang naramdaman kundi saya. Pakiramdam ko parang nabuhay ulit ako. Parang naging dalaga ulit ako. Parang bagong kasal ulit ako. Tuwing umaga, lagi siyang nandun at nauuna sa kusina para magluto. Mga simpleng eksena na hindi ko alam na inaasam-asam ko pala noon. Akala ko dati nasanay na lang ako na mag-isa eh. Akala ko dati okay na ako na walang kasama. Pero nung dumating siya, parang pinaramdam niya sa akin at pinakita kung ano yung mga bagay na na-miss ko sa buhay. Minsan sabay din kaming naglalakad sa palengke. Minsan sabay kaming nanonood ng pelikula. Minsan tinanong ko siya tungkol sa pamilya niya. May mga nasagot siya. Pero napansin ko na parang iniiwasan niya yung ibang mga tanong. Nasaan na parents mo ngayon? Tanong ko. Nasa probinsya. Hindi ka ba umuwi? Paminsan-minsan. Tapos mabilis niyang binabago ang usapan.
Sa totoo lang, may bahagi sa akin na nagtataka na. Pero, kapag nagmamahal ka, parang nabubulagan ka at parang ayaw mong pansinin yung mga pagdududa. Ayaw mong masira ang sayang nararamdaman mo. Isang araw, habang nagkakape kami sa sala, ay bigla niyang sinabi sa akin, "Mi, pwede ba akong humiram ng pera?" "Magkano?" "Mga 2,000 lang." Hindi naman kalakihan, kaya agad akong pumunta sa kwarto at kumuha ng pera. Pagbalik ko sa sala ay agad ko yung inabot sa kanya. "Salamat babalik ko rin to." Ngumiti lang ako. Hindi ko yan iniisip eh. Normal lang naman yun. Girlfriend nga ako, boyfriend ko siya. Magkasama na kami sa iisang bahay. Kaya bakit hindi ko siya tutulungan, 'di ba? Makalipas ang ilang araw ay may hiningi na naman siya. Umutang na naman. Sa pagkakataong yun ay 3,000 na. Pagkatapos ng ilang araw ay umutang na naman ng 5,000. Minsan sinasabi niya na may babayaran lang daw siya. Minsan sinasabi niya na kailangan niyang padalhan ang pamilya niya. Minsan naman, may kailangan lang daw siyang bilhin. Habang tumatagal, napapansin kong palaki ng palaki ang nagagastos ko sa kanya. Ako na nga ang bumibili ng pagkain namin. Ako ang nagbabayad ng bills. Ako rin ang nagbibigay sa kanya ng pera kapag may mga bagay siyang gustong bilhin. Magkano na ba naibigay ko sa kanya? Tanong ko sa sarili ko minsan. Sa totoo lang, nakakahiyaman pong aminin pero hindi ko na po alam ang eksaktong halaga. Pero alam kong hindi na maliit yun. Hindi ko lang pinansin. Dahil sa bawat pagkakataon na naiisip ko yun, naiisip ko rin naman kung paano niya ako mahalin at alagaan. Sa totoo lang, marami siyang ginagawa para mapaniwala ako na totoo yung nararamdaman niya. Kapag may masakit sa katawan ko, minamasahin niya ako. Kapag pagod ako, siya lahat ang gumagawa ng mga gawaing bahay. Kapag nalulungkot ako, pinapatawan niya ako. May mga gabing magkatabi kami na nakahiga sa kama at nagkukwentuhan habang yakap niya ako hanggang sa makatulog. Sa mga sandaling yun, pakiramdam ko talaga ay nasa langit na ako, Mama Mia. Kaya hindi na mahalaga sa akin kung may pera man siya o wala. Hindi na mahalaga sa akin kung ako ang gumagastos sa aming dalawa. Dahil para sa akin, higit pa sa pera ang naibibigay niyang kasiyahan at pagmamahal. Hanggang sa isang araw, nanonood kami ng TV sa sala nung bigla niya akong niyakap ng mahigpit. Mi? Mi kasi Mommy at Daddy yung tawagan namin. Pwede bang humingi ako sa'yo? Napatingin ako sa kanya. Ano naman yun? Nag-aalinlangan siya bago sumagot. May nakita kasi akong motor eh. Napakunot ang noo ko, Mama Mia. Motor? Oo. Magkano naman? Mga 30,000 lang naman. 30,000? Halos malaglag noon ang basong hawak ko. Oo, para may magamit sana ako sa trabaho kapag may sideline ako eh. Tahimik akong nakaupo habang iniisip ang sinasabi niya. Hindi maliit ang halagang hinihingi niya. Sa totoo lang, kahit may pera ako, malaking bagay at malaking halaga pa rin yun, Mama Mia. Lalo na't hindi na ako nagtatrabaho. Alam ko binibigyan ako ng mga anak ko pero ayoko namang abusuhin ang mga bata. Doon na ako may naramdamang kakaiba. May isang tanong na unti-unting lumilitaw sa isip ko. May halaga ba talaga ako sa kanya? Mahal ba talaga niya ako o may iba siyang dahilan kung bakit siya nananatili sa tabi ko? Pero syempre, dahil mahal ko, agad kong tinaboy ang ideya na yon sa isip ko.
Ayokong maniwala, ayokong isipin na ginagamit niya lang ako. Dahil ang totoo, Mama Mia, masakit yun. Sobrang sakit. Hindi ko alam kung kailan eksaktong nagsimulang magbago ang lahat. Siguro dahil masyado akong naging masaya sa mga unang buwan na magkasama kaming dalawa. Kaya hindi ko na napapansin na parang hinuhut-hutan na pala niya ako. Dati kampante ako sa pera eh. Hindi naman na ako mayaman pero syempre lagi naman akong may natatanggap sa bawat mga anak ko. Isang araw dumating ang panganay kong lalaki sa bahay. Mukha siyang pagod, halos hindi makatingin sa akin. Ma, may sasabihin sana ako sa'yo. Napatingin ako sa kanya. Ano yun anak? Nawalan ako ng trabaho eh. Mama Mia, nitong mga panahon na to ay nag-uumpisa na po ang pandemic. Parang may biglang bumigat sa dibdib ko. Mama Mia, alam ko kung gaano kahirap mawala ng trabaho lalo na kung may pamilya ka. Ayos lang yan anak, makakahanap ka rin ulit. Ma, baka matagal-tagal muna bago ako makapagbigay sa'yo ha. Hinawakan ko ang kamay niya. Huwag mo na akong isipin. Tsaka may pera pa naman ako. Kung gusto mo nga, pwede kitang pautangin eh. Pwede kong ibalik sa'yo yung mga naibigay mo. Ako ma, hindi. Sa'yo yun. Nandito lang ako para sana ipaalam sa inyo na baka sa susunod na buwan, mapuputol na yung sustento ko sa'yo. Pero kapag nakatrabaho ako ulit, huwag kang mag-alala. Dodoblehin ko pa. Hindi pa ako nakabawi sa balitang yun nang may isa pang dumating. Yung anak kong pangalawa. Yun din ang sinabi niya sa akin, Mama Mia. Hindi muna siya makakapagbigay sa akin dahil malapit ng manganak ng kambal ang kanyang asawa. Napangiti ako, masaya ako para sa kanila. Dahil yun ang unang mga anak nila eh. Wala pang anak, yung pangalawa ko. At eto pa lang, yung mga magiging babies nila. Pero alam ko na ang ibig sabihin nun, kukonti ang papasok na pera sa bahay. Kaya simula noon ay naging mahigpit na ako sa gastos. Binawasan ko na ang pagbili ng kung ano-ano. Mas sinimplihan ko na rin ang mga ulam. Mas nagtipid ako sa pamimili. Pero may isang bagay na hindi nagbabago. Yung mga bagay na hinihingi ng boyfriend ko. Isang gabi lumapit na naman siya sa akin. Naglalambing na kung pwede ba raw na humiram siya ng 5,000. Napabuntong hininga ako. Pasensya na, medyo kapos ako ngayon eh. Bigla siyang natahimik. Dahil sa unang pagkakataon, matapos ang ilang buwan ng pagsasama naming dalawa, ay unang beses ko po siyang tinanggihan, Mama Mia. Napansin ko na may kakaibang ekspresyon sa mukha niya. Hindi yun yung dating ngiti niya na kinagigiliwan ko. Parang naiinis siya. Akala ko ba okay lang sa'yo na nanghihiram ako, sabi niya. Medyo masakit ang tono kaya napatingin ako sa kanya. Hindi ko naman sinasabing hindi kita tutulungan. Ang sabi ko lang, medyo kapos ako ngayon. Hindi siya sumagot. Tumayo siya at pumasok sa kwarto. Iniwan niya ako mag-isa sa sala. Doon ko unang naramdaman ang lamig sa pagitan naming dalawa. Hindi ko alam pero may nagbago, Mama Mia. Sa mga sumunod na araw, napansin kong nagiging mas tahimik siya. Hindi na siya kasing lambing tulad ng dati. Hindi na siya kasing maalaga. Madalas na rin siyang nasa labas ng bahay. Kapag tinatanong ko siya kung saan siya pupunta, simple lang ang sagot niya. May lakad lang. Kahit na pinagbabawal noon dahil COVID. Minsan madaling araw na siyang umuuwi. Minsan nga hindi umuuwi. Kapag nagtatanong ako, sinasabi niyang nakitulog lang ako sa isang kaibigan. Hindi ko alam pero parang may mali sa pakiramdam ko. Hanggang isang gabi, hindi ko na talaga napigilan ang sarili ko at nagtanong na ako sa kanya. May problema ba?
Wala. Parang nagbago ka kasi. Napabuntong hininga siya. Ang dami mo kasing iniisip. Parang may tumusok na puso ko dahil sa sagot niyang yun. Hanggang sa dumating ang araw na hindi ko inaasahan. Pag uwi ko ng bahay ay naabutan ko siyang nag-eempake ng mga gamit. Napatingin ako sa kanya. Anong ginagawa mo? Hindi siya sumagot. Patuloy lang siyang naglalagay ng mga damit sa bag niya. Kinabahan ako. Bakit ka nag-eempake? Huminga siya ng malalim. Kailangan ko nang umalis. Parang tumigil ang mundo ko ng biglaan, Mama Mia. Ano? Pandemic, di ba? Bawal lumabas? May lilipatan na ako, Jing. Hindi ako makapaniwala sa naririnig ko, Mama Mia. Wala na yung me. Wala na yung endearment naming dalawa. Jing na lang ang tawag niya sa akin. Bakit ka aalis? Tanong ko. Natahimik siya. Ilang segundo lang ay sinabi niya ang mga salitang hanggang ngayon ay nakatatak pa rin sa isip ko. Hindi na kasi ako masaya dito. Para akong sinikmuraan, Mama Mia. Hindi ka masaya? Ginawa ko naman ang lahat para sa iyo tapos hindi ka masaya? Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Napaiyak na ako. Lumapit na ako sa kanya at halos lumuhod na. Please, wag kang umalis. Oo, Mama Mia. Nagmakaawa ako sa kanya. Sa edad kong 55, nagmakaawa ako sa isang lalaking halos 20 taon ang bata sa akin. Pero hindi nagbago ang isip niya. Tiningnan niya lang ako at saka niya sinabi ang pinakamasakit na bagay na narinig ko. Sa totoo lang, nung una pa lang, pera lang naman talaga ang kailangan ko sa'yo. Parang minartilyo ang puso ko sa sakit. Hindi ako makapagsalita, hindi ako makagalaw. Parang nanlamig ang buo kong katawan. Pagkatapos nun, lumabas siya ng bahay at hindi na siya bumalik, Mama Mia. Sa totoo lang, napaka-depressing nung mga panahon na yun para sa akin. Bukod kasi sa COVID, Mama Mia, ay naging broken-hearted pa talaga ako. Halos hindi ako makabangon. Pakiramdam ko ang tanga-tanga ko. Paano ko nagawang ibigay ang lahat sa isang lalaking hindi naman pala talaga ako mahal? Pero dahil likas akong matapang, likas akong matatag, unti-unti ay nakabangon ako. Inalala ko lahat ng pinagdaanan ko sa buhay. Simula nung naging single mother ako, nung nagtaguyod ako ng 3 anak, nalampasan ko ang mas mga mahihirap pang pagsubok kaysa sa dito. Kung kinaya ko noon, kakayanin ko ulit ngayon. At yun ang ginawa ko, Mama Mia. Inaliw ko ulit ang sarili ko. Dahil talagang nawalan ako ng savings dahil sa kanya, ang ginawa ko ay namuhunan ako. Nagbenta ako ng kung ano-ano nung COVID time. Hanggang sa nung matapos na ang COVID, parang natapos din ang dilubyo sa buhay ko. Isa-isang nagpunta ang mga anak ko sa bahay. Naghatid ng mga magagandang balita. Lahat sila bumalik sa pagsusustento sa akin, Mama Mia. Lahat sila halos dinoble pa nila ang kanilang sustento sa akin kahit na inayawan ko na dahil may konti na rin naman akong negosyo. Mama, ito na lang ang aming maibibigay sa'yo sa lahat ng mga sakripisyo mo. Mama Mia, kung hindi man ako sunwerte sa lalaki, aaminin ko namang sinwerte ako sa mga anak ko. Kaya ayun, nagpatuloy ang buhay. Sa ngayon, meron pa rin naman akong mga ka-chatmate. May iba nga afam Pero hindi ko alam kung talagang tunay ang hangarin nila sa akin.
Meron pa rin naman akong kinikita-kita paminsan-minsan. At oo, Mama Mia, nagbibigay pa rin ako ng pera. Pero ngayon, tansyado ko na kung magkano ang ibibigay ko. Ngayon, hindi na ako umaasa ng pagmamahal mula sa kahit na sino. Oo, nagbibigay ako ng pera. Pero ang lahat ng yun ay may kapalit. At oo, Mama Mia, aaminin ko na sa panahong ito, naging sugar mommy na lang ako. Hindi ko pa rin naman itinatago o isinasara ng tuluyan ang aking puso. Kung may totoong darating, handa naman akong tumanggap eh. Pero hanggat may mga lalaking nagkukunwaring naiwan ng kanilang wallet, nagkukunwaring may sakit ang kanilang pamilya at ang kanilang nanay sa probinsya, lagi ko nang isinasaksak sa utak ko na ang mga lalaking ito ay ginagamit lang ako, kaya marapat lang na gamitin ko lang din sila. Para patas, hindi ba, Mama Mia? Hanggang dito na lamang po at maraming salamat sa pakikinig ninyo nitong aking kwento. Never say die pa rin naman ang lola mo, Mama Mia. Lubos na gumagalang at naghahanap ng pag-ibig, Jing. Ay, grabe, Tita Jing! Alam mo, may kilala din ako. Tita din ang tawag ko sa kanya. Pero hindi naman siya sugar mommy. Yung kanyang is mga sports naman. Pero parang magkatulad din kayo. Sa kanya, 5 yung mga anak niya at maaga din siyang nabiyuda. Never siyang nagkaroon ng relationship. Ngayon, ang kanyang buhay, ang kanyang retirement money na pupunta sa mga mamahalin niyang equipment sa sports kung saan kami nagkakilala. Charot lang. Anyways, maraming salamat, Tita Jing, sa pag-share mo ng iyong kwento. Sa totoo lang, wala naman talagang masama for me, ha? Kung paano mo gagastusin yung perang iyo naman, 'di ba? Yung masama, kung nagpapagamit ka. Yung masama, yung nagpapakatanga ka. Yun ang 'di ba? Kung alam mong ginagamit ka lang, kung worth it naman yung, 'di ba, yung kapalit ng paggamit sa iyo, edi gamitin mo lang din. Ganun lang. Ganun ang buhay. Pero wish ko pa rin na sana makahanap ka ng totoong pagmamahal at ng isang taong totoong magmamahal sa iyo, Tita Jing. 'Di ba? Curious lang ako, anong say ng mga anak mo dyan sa mga pa-sugar mommy effect mo ngayon? Alam ba nila yan? Anyways, maraming thank you, Tita Jing, ulit sa pagpapadala mo ng iyong sulat dito sa ating programa. At sa mga nanonood o nakikinig ngayon ng kwento ni Tita Jing, huwag na po kayong mag-atubili pa dyan. Ano pang hinihintay niyo, i-share at i-like niyo na tong video na to. Baka naman sa pamamagitan ng ating programa ay makahanap siya ng isang taong totoong magmamahal sa kanya, 'di ba? Hindi yung pera lang ang habol sa kanya. Baka naman. At kung mangyari 'yon, sana invite niyo ako, Charot. Anyways, thank you so much inyong lahat sa pakikinig at pagbibigay ng oras para sa inyong weekend, para sa akin, para sa channel natin. Thank you so much talaga. At dahil dyan, hindi ko makakalimutang bumati at mag-shoutout sa inyong lahat. Uunahin muna natin ang ating mga loyal na mga members, lalong-lalo na yung mga matatagal na nating members. Maraming salamat sa inyo. Syempre, ang pinakauna nating member na si Freaky, si Mila Raduban, si Gail Easy, si Maureen Tugab, Maria Elena Abe, Diane Martinez, Smackdax, Benson Boyser, Gimaras Girl, Colleen Bueno, Rico Sedanco, Rose Arevalo, Miriam Gutierrez, Jasmine Magbano at kay Marlia Giana Shane. Maraming salamat sa inyong loyalty at nagpa-member pa talaga kayo dito sa channel natin. At syempre sa atin ding mga subscribers, thank you so much. Yung mga hindi nagpa-member pero araw-araw din naman na nakikinig sa atin, maraming salamat sa iyo. Hi ako kay May Marie Bornales, thank you very much. Hello kay Isamel, tama po ba? Sally Buma, maraming salamat. Lilia Buergers. Tama po ba? Parang yung
yung ano niya, pang-apa mo. Baka naman may kilala kang apam dyan, reto mo tong si Tita Jing. Kay Ramona Gonzalez, maraming salamat. Kay Lynn Gausin, Lailina Season or Lailena Season, Marvy Montesilio, Christina Season, ang daming season nakikinig sa atin na. Rose Santiago, Ruby Ramos, Fredelyn de la Cruz, Alcura Ukit, Jocelyn Manzon, Marivic Andes, maraming salamat. Rose, hello din ako kay Yujak Kimchi, maraming salamat. Kay kay May Marie Bornales, hindi po iPhone 17 yung gamit ko. Casing lang po yan. Baka ma-issue tayo. Oo, casing lang po yan. Hindi po 17 ang cellphone ko. Maraming salamat sa inyong lahat. At kung meron po kayong sariling kwento ng buhay na nais yung i-share, mag-email lamang po kayo sa ating email address na nasa baba. Ayan po, mamamia.cdo0317@gmail.com. Hanggang sa susunod nating kwento, I love you all so much. Mag-ingat kayo palagi. Bye-bye! I love you!